COMELEC may mga pagbabago sa areas of concern dahil sa mga naitatalang election-related incidents. Kabilang na riyan ang pamamaril sa isang vice mayor sa Maguindanao del Sur noong Lunes habang nagtatalumpati ang opisyal. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita, live. Angelique, tumataas ang bilang ng mga election-related incidents sa bansa. Kaya naman ang Commission on Elections nakikita na posibleng madagdagan ang mga nasa red category sa areas of concern. Pinagbabaril nito lang Lunes sa Datupiang, Maguindanao del Sur si Vice Mayor Omar Samama sa harap ng publiko. Habang nagbibigay ng kanyang talumpati sa evacuation center, natambangan siya at tinamaan ng bala sa kanyang sikmura. Hindi man siya natuluyan, agad siyang itinakbo sa ospital. Sabi ng Commission on Elections, kahit hindi pa simula ng kampanya sa local positions para sa midterm elections, malinaw na maituturing na election-related incident ang pangyayari. Kaya pinaiimbestigahan na nila sa PNP ang insidente. Kayo po nagsabit sa amin ang PNP nung initial investigation report at meron na rin po silang more or less na suspects doon at talaga pong pinalad naman at nagpapasalamat tayo na buhay si Vice Mayor. Ayon naman sa PNP, posibleng armed group ang nasa likod ng pamamaril sa Vice Mayor. Kaparehas lang na naging pananambang sa isang engineer sa Cotabato City. Giit naman ni PNP PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, sa ngayon, nagkaroon na ng security adjustment ang PNP sa dalawang lugar at pinaigting na rin ang kanilang intelligence gathering. Hindi po siya ma-declare na political sapagkat kung politika po, ito po ay mga kailangan ng revalidations na kung saan yung Regional Joint Security Control Center po ang magsasabi kung ito po ay election-related incidents o hindi. So ngayon po ang tinutumbok po nila ay yung mga armed groups po. Pero aminado ang COMELEC, tumaas talaga ang election-related violence pagpasok ng kampanya. Kaya posibleng dagdagan pa nila ang mga lugar na nasa red category sa areas of concern. Karamihan naman anya rito ay sa Maguindanao at Cotabato City. May mga napansin po tayo ng mga nasa orange category areas na bigla na lang nagkaroon ng spike ng violence. Hindi naman po ganun kataas yung ganung spike ng violence. Kaya lang, mukhang kinakailangan yung aming security forces mas damihan namin. Sa ngayon, nasa 38 ang nasa red category, 177 ang nasa orange at 188 ang yellow sa areas of concern. Nagbabala naman ang COMELEC, sana wag nang umabot pa sa COMELEC control tulad ng nangyari sa ibang lugar noong BSKE. Huwag sanang umabot sa COMELEC control. Pag COMELEC control, the decision, especially kahit sa LGU, should come from the COMELEC. Angelique, bukas inaasahang makikipagpulong naman ang COMELEC sa PNP para nga pag-usapan itong mga magiging adjustment sa areas of concern para nga sa magiging halalan. Sabi naman ng COMELEC, kung may madaragdag sa red category, posible ring may mabawas at malipat sa orange o kaya ay sa yellow category. Dahil nga may mga lugar na nasa red category na sa ngayon ay tahimik na tulad ng sa probinsya ng Sulu. Samantala, Angelique, kakapasok lang din na balita mula sa COMELEC, sa ngayon ay nakatanggap sila ng ikalawang petisyon o disqualification case laban pa rin sa senatoriable o tumatakbo bilang senador na si Congressman Erwin Tulfo. Ito na ang ikalawang petisyon. Ang una ay inaasahang dirigin nila sa COMELEC Bank ngayong araw. Angelique. Okay, so Luisa, kapag nalagay sa red category, posible rin bang ano ang kailangan para sabihing isususpindihin o hindi itutuloy ang eleksyon sa isang lugar na yan? Angelique, sobrang delikado yung hindi pagtuloy ng eleksyon sa isang lugar. Ang pinag-uusapan kapag napunta sa red category ang isang lugar ay madaragdagan lamang yung police visibility at pati na rin yung ating mga kasundaluhan mula dito sa Armed Forces of the Philippines. Kapag katapos kasi ng red category ay tsaka palang pag-uusapan kung ilalagay sa COMELEC control. Ang COMELEC control naman, ang COMELEC ang magdidesisyon pati na rin sa pondo ng LGU para kung itong lugar
na ito ay ilalagay sa COMELEC control. Pero ang sinasabi nga ng COMELEC, hindi naman mangyayari na masususpendi ang halalan dahil nga ito ay labag sa batas at mandato ng COMELEC na kahit anong mangyari ay makaboto ang ating mga kababayan. Angelique. Okay, malinaw. Maraming salamat, Luisa Erispe.